Wala na? Ganon na lang? Ang boses ni Mauro ay basag, halos pabulong. Ang mamahaling cellphone na hawak niya ay unti-unting dumula sa kanyang kamay, tila nawalan ng lakas. Pero ginawa natin ang lahat. Sigurado ba kayo? Isang matabang tawa ang naririnig mula sa kabilang linya at pagkatapos, ang tunog ng pagbaba ng tawag, isang tunog na kasing tulis ng isang sentensya ng kamatayan. Napahawak si Mauro sa kanyang sentido. Ang ingay ng coffee shop sa Makati, ang mahinang tugtog, ang pag-uusap ng mga tao, ang tunog ng coffee machine, lahat ay biglang naglaho. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang buong paligid at siya lang ang naiwan, basang-basa sa katotohanan. Ipinatong niya ang kanyang mga siko sa mesa at isinubsob ang mukha sa kanyang mga palad. Ang kanyang malapad na balikat na laging mukhang kayang pasanin ng mundo ay biglang nanghina at umukod. Sa hindi kalayuan, si Lavinia o Lavi para sa mga katrabaho niya ay nagpupunas ng katabing mesa. Sa halos 1 taon niyang pagtatrabaho bilang waitress dito, sanay na siyang makakita ng iba't ibang klase ng tao. May mga estudyanteng nagre-review, mga magkasintahang nagde-date, mga ahenteng nakikipag-deal. Pero ang lalaking ito, iba. Kanina lang, pumasok ito na may kumpiyansa. Plansado ang damit, makintab ang sapatos, may daladalang leather folder na mukhang mas mahal pa sa isang buwang sahod niya. Pero ngayon, sa isang tawag lang sa telepono, ang lahat ng yon ay gumuho. Nag-iwas ng tingin si Lavi. Nagkunwari siyang abala sa pag-aayos ng mga bote ng asukal. Ayaw niyang maging bastos. Ayaw niyang iparamdam sa lalaki na pinapanood siya sa kanyang pinakamahinang sandali. Biglang tumayo si Mauro, padabog. Nagulat siya nang bahagya siyang mawalan ng balanse. Natabig niya ang mesa. Ang folder na dala niya ay nahulog at bumukas at kumalat ang mga papeles sa sahig. "Sir, okay lang po kayo?" Mahinang tanong ni Lavi. Hindi napigilan ang sarili. Hindi sumagot si Mauro. Mabilis niyang pinulot ang mga dokumento, halos lukutin ang mga ito sa pagmamadali. Gusto na lang niyang umalis. Gusto na niyang maglaho. Pero may isang papel na lumipad palayo sa iba. Isang manipis na resibo na may mahabang listahan ng mga numero. Dahan-dahan itong lumapag, malapit sa paanan ni Lavi. Yumuko si Lavi at pinulot ito. Inabot niya ito sa lalaki. Sa sandaling iyon, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Nakita ni Lavi ang isang bagay sa mga mata nito na hindi niya malilimutan. Isang pinaghalong galit, sakit, at matinding pagkalito. Para itong isang taong nalunod sa gitna ng dagat, hindi alam kung saan kakapit. "Sir, eto po," sabi niya. Ang boses ay kalmado. Kinuha ni Mauro ang resibo nang hindi tumitingin. Isang ungol lang ang isinagot niya bago mabilis na tumalikod at naglakad palabas ng pinto. Naiwan si Lavi na nakatayo, pinapanood ang paglaho nito sa maraming tao sa labas. Bumuntong hininga siya at bumalik sa paglilinis ng mesa. May naiwang tasa ng kape na hindi man lang nagalaw. At sa tabi nito, napatigil siya. Ang resibo. Naiwan ng lalaki ang resibong inabot niya. Siguro sa sobrang pagmamadali. Kukunin na sana ito ni Lavi para itapon sa basurahan, pero may isang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon. Isang linya ng maliliit na letra sa pinakababa ng papel. Isang legal term. Isang parirala na pamilyar sa kanya mula sa dati niyang buhay. Nung isa pa siyang law student, hinawakan niya ang papel. Ipinatong sa mesa. Pinakinis niya ito gamit ang kanyang palad. Binasa niyang muli ang mga salita. At muli. Bigla, nanlamig ang kanyang mga kamay. Ang paghinga niya ay bumigat. Ang ingay ng coffee shop ay muling naglaho. Pero ngayon, dahil sa matinding focus, hindi ito ordinaryong resibo. At ang maliit na pariralang iyon, sa ibaba, hindi iyon isang simpleng kondisyon. Naramdaman ni Lavi ang pagkirot sa kanyang dibdib. Isang kirot ng pamilyar na pakiramdam.
Ang pakiramdam ng isang taong inilagay sa isang sitwasyong wala siyang laban. Hindi ito resibo lang. Ito ay isang bitag. Buong hapon, hindi maalis sa isip ni Lavi ang resibo. Habang nagsiserve siya ng kape, habang nagpupunas ng mga mesa, habang ngumingiti sa mga customer, ang mga salitang nabasa niya ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang utak. Isang litanya ng panganib. Ano bang pakialam ko? Tanong niya sa sarili, habang nag-aayos ng mga platito. Hindi ko siya kilala. Mayaman siya. Siguradong meron siyang mga abogadong mas magagaling pa sa akin. Pero may isang bahagi sa kanya na hindi mapakali. Ang bahaging iyon ay ang dating Lavi. Ang Lavi na nangangarap maging abogado. Ang Lavi na naniniwalang ang batas ay ginawa para protektahan ang mga tao, hindi para linlangin sila. Ang Lavi na napilitang tumigil sa pag-aaral para bayaran ang isang utang na hindi naman siya ang gumawa. Lavi anak. Muntik nang mabitawan ni Lavi ang hawak na tray. Si Aling Nena, ang pinakamatagal ng empleyado sa coffee shop, ay nakatayo sa tabi niya. May bahid ng pag-aalala sa mukha. Kanina ka pa tulala dyan. May problema ba? Umiling si Lavi. Wala po, Aling Nena. Napagod lang siguro. Pero hindi naniniwala si Aling Nena. Hinawakan niya ang braso ni Lavi at dinala ito sa isang sulok ng kusina. Huwag sa akin ni Lavi. Kilala kita. Mula pa kaninang umalis, yung lalaking mukhang pinagsakluban ng langit at lupa, wala ka na sa sarili mo. Ano ba iyon? Bumuntong hininga si Lavi. Sa lahat ng tao, kay Aling Nena lang siya hindi makapagtago. Itinuring na niya itong pangalawang ina. Kinuwento niya ang tungkol sa resibo, sa maliit na parirala, sa panganib na nakita niya. Nakinig ng mabuti si Aling Nena. Nang matapos si Lavi, tumango-tango ito. Mahirap yan, sabi ng matanda. Pwedeng hindi kanya paniwalaan. Pwedeng isipin niyang nakikialam ka. O baka naman, pwedeng ikaw ang maging dahilan para hindi siya tuluyang malugi. O yun na nga po ang iniisip ko, sabi ni Lavi. Ang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Pero, sino po ba naman ako? Isang waitress lang. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Aling Nena. Hinawakan niya ang pisngi ni Lavi. Anak, ang talino ay parang ilaw. Walang silbi kung itatago mo lang sa sarili mo. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Lavi. Para siyang ginising mula sa isang mahabang pagkakatulog. Oo, isa na lang siyang waitress ngayon. Pero sa loob-loob niya, naroon pa rin ang kaalaman. Naroon pa rin ang talinong pinagsikapan niya. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isip. Kumuha siya ng isang malinis na paper napkin at isang ballpen mula sa kanyang bulsa. Nanginginig ang kamay niya habang isinusulat ang ilang salita. Hindi isang legal advice, kundi isang babala. Isang tanong. Isang bagay na magbubukas sa isip ng lalaki kung bibigyan niya ito ng pagkakataon. Tinupi niya ang napkin at inilagay sa bulsa ng kanyang apron. Buong maghapon, nandoon lang iyon. Parang isang maliit na uling na nagbabaga. Naghihintay ng tamang pagkakataon. Kinabukasan, halos hindi mapakali si Lavi. Bawat bukas ng pinto ng coffee shop, bumibilis ang tibok ng puso niya. Baka hindi na bumalik. Baka huli na ang lahat. At nang malapit nang matapos ang kanyang shift, pumasok ito. Si Mauro, mas gusot ang damit niya ngayon. Mas malalim ang mga bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Ang kanyang muka ay puno ng desperasyon. Nagpalinga-linga siya. Hindi para umorder, kundi para maghanap. Miss, tawag niya sa isa pang waitress. Nawawala yung folder ko. Baka naiwan ko dito kahapon. Habang kausap nito ang ibang staff, naramdaman ni Lavi ang napkin sa kanyang bulsa. Ito na. Ngayon na. Huminga siya ng malalim. Ang kaba sa kanyang dibdib ay parang isang ibong gustong kumawala. Dahan-dahan siyang lumakad palapit kay Mauro na ngayon ay halos ilalim na ng mesa kung saan ito umupo kahapon. Sir? Lumingon si Mauro. Ang muka ay puno ng inis at pagkadismaya. Pero nang makita niya si Lavi, ang waitress mula kahapon,
Bahagya itong natigilan. Hindi nagsalita si Lavi. Itinaas lang niya ang kanyang kamay, hawak ang maliit puting piraso ng napkin. Isang piraso ng papel na maaaring maging pag-asa o maging simula ng mas malaki pang gulo. Nakatitig si Mauro sa puting napkin na nasa kamay ni Lavi. Saglit na nawala ang inis sa kanyang mukha, napalitan ng pagtataka. Pagkatapos, muli itong bumalik, mas matalim pa kaysa kanina. Tiningnan niya si Lavi mula ulo hanggang paa. Ang simpleng uniforme, ang buhok na nakatali sa isang simpleng ponytail, ang mga kamay na sanay sa pagbubuhat ng mga plato. Ano to? Malamig niyang tanong, hindi inaabot ang napkin. Sir, nagsimula si Lavi. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay, kaya't ikinuyom niya ang mga ito. Yung resibo po kahapon, may nabasa lang po ako. Baka po makatulong. Isang sarkastikong tawa ang kumawala sa bibig ni Mauro. Isang tawang walang saya, puno ng pait. Makatulong? Ulit niya, tila hindi makapaniwala sa narinig. Miss, ang mga abogadong binabayaran ko ng milyon ay hindi nakatulong sa akin. At ikaw, ano ang maibibigay mo? Inabot pa rin ni Lavi ang napkin. Ang kanyang braso ay nanatiling nakaangat sa pagitan nilang dalawa. Basahin niyo lang po. Pakiusap niya. Sa wakas, kinuha ito ni Mauro. Halos agawin mula sa kamay ni Lavi. Binuklat niya ang napkin. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa sulat kamay ni Lavi. Habang nagbabasa, ang kanyang noo ay lalong kumunot. Ang kanyang mga panga ay nagtiim. Nang matapos siya, hindi niya tiningnan ang napkin. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Lavi. At sino ka para sabihin sa akin to? Ang boses niya ay mababa at puno ng paghamon. Isang waitress? Ang tanong ay parang isang sampal. Naramdaman ni Lavi ang init na umakyat sa kanyang pisngi. Ito na yung kinatatakutan niya, ang panghuhusga. Pero sa halip na matakot at umatras, huminga siya ng malalim. Tumingala siya at sinalubong ang mga mata ni Mauro. Hindi po mahalaga kung sino ako. Sabi niya, ang boses ay mahinahon ngunit matatag. Ang mahalaga po ay yung nakasulat dyan. Yung clause sa ilalim ng kontrata ninyo, hindi lang po collateral ang habol nila. Kapag nag-default kayo, may karapatan silang kunin. Lahat. Kahit ang mga ari-ari ang hindi nakapangalan sa kumpanya. Natigilan si Mauro. Ang sinabi ni Lavi ay simple, direkta, at nakakakilabot. Ito ang eksaktong takot na bumabagabag sa kanya. Isang bagay na sinisigurado ng kanyang mga abogado na imposibleng mangyari. Pero ang babaeng ito na may suot na apron ay sinabi ito ng may buong katiyakan. May isang bagay sa kanyang mga mata, isang katalinuhan, isang bigat, na hindi tugma sa kanyang uniforme. Subalit ang pride ni Mauro na nasugatan na ng kataksilan ay hindi basta-basta susuko. Ang pagtitiwala niya ay naging abo at lahat ng tao sa paligid niya ay potensyal na kaaway. Kalokohan, sabi niya. Pero kahit siya ay hindi na sigurado, nilukot niya ang napkin sa kanyang kamao. Ang papel ay gumuho kasama na ang babala na nakasulat dito. Wala kang alam sa mundo ko, sabi pa niya. Mas para sa sarili niya kaysa kay Lavi. Tumalikod siya at naglakad palayo. Narinig ni Lavi ang bawat mabigat na hakbang. Bago siya lumabas, itinapon niya ang lukot na napkin sa isang basurahan malapit sa pinto. Isang kilos ng pagtatapos. Naiwan si Lavi na nakatayo sa gitna ng coffee shop. Pakiramdam niya ay isa siyang hangal. Ngunit nang makalabas na si Mauro sa pinto, sa gitna ng abalang sidewalk ng Makati, huminto ito. Hindi siya lumingon. Ngunit sa gilid ng kanyang mata, nakita ni Lavi ang paggalaw ng kanyang ulo, isang bahagyang paglingon pabalik. Hindi sa kanya, kundi sa basurahan kung saan niya itinapon ang pag-asa. Kinabukasan, habang naglilinis ng mesa si Lavi, isang pamilyar na anino ang tumabon sa kanya. Pag-angat niya ng tingin, naroon si Mauro, nakatayo sa harap niya.
Wala na ang galit sa mga mata nito. Napalitan iyon ng isang bagay na mas malalim, pagod at pag-amin. May hawak siyang isang lukot na napkin, ang napkin na itinapon niya kahapon. Pinulot ko sa basurahan, sabi ni Mauro. Ang boses ay mahina. Pinakita ko sa ibang abogado. Isang taong hindi konektado sa kumpanya ko. Huminto siya. Tila nahihirapang lunukin ang sariling pride. Tama ka. Natigilan si Lavi. Hindi niya alam ang sasabihin. Hindi ko alam kung paano mo nalaman. Pagpapatuloy ni Mauro. At sa totoo lang, wala na akong pakialam. Ang alam ko lang, niloloko ako ng sarili kong mga tao. At ikaw lang ang nakakita. Tumingin siya sa paligid ng coffee shop. Pagkatapos ay muli kay Lavi. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang mukha. May alok ako sa'yo, sabi niya ng diretso. Hindi ko alam kung sino ang mapagkakatiwalaan ko. Kailangan ko ng isang pares ng mga matang titingin sa lahat ng papeles ko. Isang taong walang kinalaman sa gulo ko. Sir, hindi ko po maintindihan. Magtrabaho ka para sa akin. Putol ni Mauro. Temporary consultant. 1 linggo. Babasahin mo lang lahat ng dokumento. Sabihin mo sa akin lahat ng makikita mong mali. Babayaran kita. 100,000 piso. Halos mabitawan ni Lavi ang hawak niyang basahan. 100,000? Sa 1 linggo? Ang halagang iyon ay katumbas ng halos 1 taon niyang sahod. Ang halagang iyon ay makakatulong ng malaki sa utang ng pamilya niya. Bakit ako? Yun lang ang salitang lumabas sa bibig niya. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Mauro. Dahil wala akong tiwala sa kahit sino ngayon. Lalo na sa mga abogado ko. Ikaw, wala kang interes sa akin. Baka yun mismo ang kailangan ko. Isang taong tapat dahil wala siyang pakialam. Bago pa man makasagot si Lavi, isang lalaki ang lumapit sa kanila at magiliw na umakbay kay Mauro. Gwapo ito, bihis na bihis at may ngiting abutenga. Kumpare, kanina pa kita hinahanap, sabi ng lalaki. Pagkatapos ay tumingin ito kay Lavi. Ang nangiti ay nanatili, pero ang mga mata nito ay biglang naging matalas. Sinusuri siya, tinitimbang. At sino naman itong magandang binibini? Victor! Napatingin si Mauro kay Lavi, na pagtantong hindi man lang niya alam ang pangalan nito. Lavi po, Lavinia. Mabilis na sabi ni Lavi. Victor, sabi ng lalaki, inilahad ang kamay. Best friend nitong si Mauro. Huwag mong pansinin yan, eh. Mukha lang masungit yan, pero mabait yan. Ngumiti lang si Lavi at tinanggap ang kamay. Malamig. So, anong pinag-uusapan ninyo? Tanong ni Victor. Ang tingin ay pabalik-balik kay Mauro at Lavi. Nag-aalok ako ng trabaho kay Lavi, sabi ni Mauro. Talaga? Tumaas ang isang kilay ni Victor. Anong klaseng trabaho? Hindi nakasagot si Mauro. Paano niya ipapaliwanag? At sa gitna ng katahimikang yon, isang tunog ang pumunit sa hangin. Ang tunog ng mga takong na humahampas sa sahig, papalapit sa kanila. Isang babaeng nasa mga 50 anyos, balot sa alahas, at may tindig na reyna, ang huminto sa harap nila. Ang kanyang mga mata, na kamukhang kamukha ng kay Mauro, ay hindi man lang tumingin sa anak. Sa halip, dumapo ito kay Lavi. Tiningnan siya mula ulo hanggang sa pagod niyang sapatos, na para bang isa siyang dumi sa mamahaling sahig. Mauro, sabi ng babae. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Sino itong babaeng ito? Ang opisina ni Mauro ay nasa 30 palapag ng isang gusaling salamin sa Ayala. Pagpasok pa lang ni Lavi sa lobby, pakiramdam niya ay lumiliit siya. Ang suot niyang bestida na pinili niya ng buong ingat ay biglang mukhang luma at mura kumpara sa mga taong naglalakad sa paligid niya na suot ay mga power suit at may dalang mga leather briefcase. Good morning po!
Bati niya sa receptionist na tiningnan lang siya saglit bago bumalik sa pagtipa sa computer. Nang sa wakas ay makarating siya sa opisina ni Mauro, isang babaeng naka-blazer na may mataray na mukha ang sumalubong sa kanya. Ito ang executive assistant ni Mauro, si Brenda. "You must be Lavinia," sabi ni Brenda. Ang boses ay walang kabuhay-buhay, hindi man lang itong ngumiti. "The boss is waiting." Ang opisina ni Mauro ay malaki, may sariling view ng buong syudad. Sa isang sulok ay may isang maliit na mesa, malayo sa malaking mahogany desk ni Mauro. Doon siya itinuro ni Brenda. "Diyan ka," sabi nito. "Huwag kang gagawa ng anumang ingay." Dumating si Mauro ilang sandali. Dala-dala ang dalawang malalaking kahon na puno ng mga folder at dokumento. Ibinagsak niya ito sa sahig sa tabi ni Lavi. "These are the files. Lahat," sabi niya. Ang boses ay pagod at irritable. "I need you to go through them. Find anything that looks wrong. I have meetings all day." At umalis na siya. Iniwan si Lavi kasama ang bundok ng mga papel at ang malamig na titig ni Brenda. Buong umaga, iyon ang naging mundo ni Lavi. Ang bawat pahina ay puno ng mga legal jargon, mga numero, mga fine print. Sa bawat oras, tumatawag ang telepono sa mesa ni Brenda. At sa bawat tawag, naririnig ni Lavi ang pangalan niya. "Yes, Ma'am Eleanor? She's here." "Opo, tahimik lang naman po siya." Pakiramdam ni Lavi ay para siyang isang isda sa loob ng aquarium. Bawat kilos niya ay tinitingnan. Bawat hinga niya ay sinusukat. Sinubukan niyang mag-focus pero ang mesa ay napakaliit at ang pakiramdam na hindi siya kabilang doon ay napakabigat. "Kaya mo to, Lavi," sabi niya sa sarili. "Para sa pamilya." Isinantabi niya ang kanyang hiya. Tumayo siya, lumuhod, at umupo sa sahig na nababalutan ng mamahaling karpet. Isa-isa niyang inilabas ang mga dokumento mula sa kahon. Inilatag niya ang mga ito sa paligid niya. Pinagsama-sama ang mga may kaugnayan sa isa't isa. Ginagawa ng sarili niyang sistema. Ang sahig ay naging kanyang higanteng mesa. Nang bumalik si Mauro mula sa isang meeting, natigilan siya sa pintuan. Nakita niya si Lavi, nakaupo sa sahig, napapalibutan ng mga papeles. Ang buhok ay may ilang hiblang nakawala sa pagkakatali. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang mga mata ay matalas. Gumagalaw mula sa isang dokumento patungo sa isa pa. Hindi siya mukhang waitress. Hindi siya mukhang tagalabas. Mukha siyang isang sundalong naghahanda para sa giyera. Sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang gulo, may nakita si Mauro na hindi niya inaasahan. Isang tunay na determinasyon. Hindi niya ito inistorbo. Dahan-dahan siyang pumasok sa kanyang opisina at umupo sa kanyang mesa. Pero ang kanyang mga mata ay nanatili kay Lavi. Lumipas ang ilang oras. Malapit nang gumabi. Biglang tumayo si Lavi. Ang mukha ay may bakas ng pagkadiskubre. Lumapit siya sa computer na nasa maliit na mesa at nagsimulang mag-type. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumagalaw sa keyboard. May hinahanap siya. Isang bagay na wala sa mga papel. Isang bagay na dapat ay nandoon. Isang nawawalang piraso sa puzzle. At pagkatapos, nakita niya ito. Sa loob ng trash folder ng email system, isang email na binura na, pero hindi pa tuluyang nawawala. Galing ito sa head lawyer ni Mauro. Ipinadala 3 buwan na ang nakalipas. Ang subject, "Follow up on our discreet meeting." Binuksan ito ni Lavi. Ang katawan ng email ay maikli lang. Isang pasasalamat sa isang produktibong pag-uusap. Ngunit ang nakapagpatigil sa paghinga ni Lavi ay ang pangalan ng 3 taong nakakopy sa email, mga taong hindi dapat nandoon, 2 pangalan mula sa kalabang kumpanya at isa pang pangalan, isang pangalang pamilyar sa kanya. Ang pangalan ng isang taong hindi niya inaasahang magiging bahagi ng usapang ito, Victor. Mauro. Ang boses ni Lavi ay mahina, ngunit may bigat. Pag-angat ng tingin ni Mauro mula sa mga report na binabasa niya,
Nakita niya si Lavi na nakaturo sa screen ng computer. Ang mukha nito ay seryoso. Lumapit si Mauro. Binasa niya ang email. 1 beses, 2 beses. NG na. Mahina niyang mura. Ang kamao niya ay bumagsak sa mesa, nagdulot ng malakas na kalabog. The snakes! Nakikipagpulong sila sa kalaban ko, sa likod ko. Pero pagkatapos ng unang bugso ng galit, ang mga mata niya ay muling napako sa huling pangalan sa listahan. Victor? Ang boses niya ay biglang naging alanganin. Bakit? Bakit kasama si Victor dito? Sigurado kang email to? Baka peke. Galing po yan sa system ninyo, sir. Sagot ni Lavi. Kalmado. Nasa trash folder. Binura, pero hindi pa permanenteng nawawala. Umiling-iling si Mauro. Tila ayaw tanggapin ang nakikita. Hindi. Imposible. Victor is my best friend. He's my kumpare. Baka pinapunta siya ng abogado ko para tumulong. Baka may hindi lang ako alam. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang head lawyer, pero ang telepono nito ay hindi makontak. Lalong nadagdagan ang gusot sa kanyang noo. Sakto namang bumukas ang pinto. Pumasok si Victor. May dalang 2 paper bag na amoy ang masarap na pagkain. Ang kanyang ngiti ay kasing liwanag ng dati. Kumpare, mukha na kayong mga zombie dyan, bati niya. Dinalhan ko kayo ng lunch. At para sa'yo, Miss Lavi, sabi niya. Inilapag ang isang paper bag sa mesa ni Lavi. Para naman magkalakas ka sa pagtulong dito sa kaibigan ko. Biglang gumaan ang pakiramdam sa loob ng kwarto. Ang presensya ni Victor ay parang isang sikat ng araw sa gitna ng bagyo. Agad na nawala ang pagdududa sa mukha ni Mauro. Salamat pre, you're a lifesaver, sabi ni Mauro. Ang boses ay puno ng pasasalamat. Ano ka ba? Siyempre, nakita ko kanina yung kotse mo sa labas na isip ko, siguradong hindi pa kayo kumakain, sabi ni Victor habang inaayos ang pagkain sa mesa ni Mauro. So, kamusta? May nahanap na ba kayong butas? Meron, sabi ni Mauro at ikinuwento niya ang tungkol sa email pero maingat na hindi binanggit na kasama ang pangalan ni Victor. Pinapanood lang sila ni Lavi mula sa kanyang mesa. Tahimik na kumakain. Pero ang kanyang mga mata at tenga ay nakabukas ng malapad. Grabe, ang titibay ng apog nila, bulalas ni Victor. Good thing nahanap nyo yan. Kung hindi, baka yung buong contingency fund mo pa ang mawala sa'yo dahil sa maliit na rider clause na yan. Napatigil sa pagsubo si Lavi. Rider clause, isang specific na legal term. Contingency fund, isang specific na detalye ng kaso na nasa pinakailalim ng isa sa mga folder. Mga detalyeng hindi basta-basta malalaman ng isang taong hindi nabasa ang mga dokumento. Si Mauro, sa sobrang pasasalamat sa kaibigan, ay hindi ito napansin. Tumango lang siya. Oo, pre. Buti na lang. Siguro nasabi ko na sa'yo yan dati. Siguro nga, sabi ni Victor. Sabay tapik sa balikat ni Mauro. Sige na, kumain na kayo. I have another meeting. Tawag ka lang kung kailangan mo ng tulong, ha? Nandito lang ako para sa'yo. Nang makaalis na si Victor, bumalik ang katahimikan sa opisina. Pero ngayon, para kay Lavi, ang katahimikan ay mas mabigat, mas nakakabingi. Dahan-dahan, kinuha niya ang isang maliit na notebook at ballpen mula sa kanyang bag. Isang mumurahing notebook na lumana ang takip. Binuklat niya ito sa isang blankong pahina at sa ilalim ng petsa ng araw na yon, isinulat niya ang 2 parirala. Rider clause. Contingency fund. Pagkatapos, isinara niya ang notebook at ibinalik sa kanyang bag na para bang nagtatago ng isang mapanganib na sikreto. Biglang nag-vibrate ang cellphone ni Mauro na nasa ibabaw ng mesa. Kinuha niya ito, tiningnan ang screen. Ang mukha niya ay biglang namutla. Ang mga mata niya ay nanlaki sa gulat at takot. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig, pero dahan-dahan niyang iniharap ang screen ng telepono kay Lavi.
Isang text message mula sa isang unknown number, 5 salita lang, itigil mo na ang paghuhukay. At sa ilalim nito, isa pang linya. Kung ayaw mong masunog, ang hangin sa loob ng opisina ay biglang bumigat. Ang banta sa text message ay hindi na lang mga salita sa screen. Naging isa itong malamig na presensya sa pagitan nila ni Mauro. Tumawag ka ng pulis, sabi ni Lavi. Ang boses ay nanginginig ng bahagya. Para ano? Sagot ni Mauro. Ang muka ay pinaghalong galit at pagod. Para sabihin sa kanilang may nag-text sa akin, tatawanan lang nila ako. This is how they play. Pananakot. Pero kitang-kita sa mga mata niya ang takot. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa babaeng nasa harap niya na nadamay sa isang gulo na hindi naman nito ginusto. Bago pa man sila makapag-usap muli, bumukas ang pinto ng opisina nang walang katok. Pumasok si Tita Eleanor, ang muka ay kasing tigas ng marmol. Hindi man lang niya pinansin ang takot sa mukha ng anak. Ang kanyang mga mata ay dumiretso kay Lavi. Mauro, lumabas ka muna. I need to talk to this girl. Utos niya. Ma, this is not a good time. Now, Mauro. Walang nagawa si Mauro kundi sumunod. Pero bago siya lumabas, nag-iwan siya ng isang tingin kay Lavi na nagsasabing, babalik ako. Nang silang dalawa na lang ang naiwan, umupo si Tita Eleanor sa silya ni Mauro na para bang siya ang reyna sa kanyang trono. Inilapag niya ang kanyang mamahaling Hermes bag sa mesa. Kumuha siya ng isang tseke at isang Mont Blanc pen. Let's be practical, Hija. Sabi niya, hindi tumitingin kay Lavi. Alam ko kung ano ang nangyayari dito. You're smart. You found something. At ngayon, ginagamit mo yon para makuha ang tiwala ng anak ko. Napatanga si Lavi. Hindi po totoo yan. Magkano? Putol ni Tita Eleanor. Itinaas ang kanyang tingin. Malamig, mapanghusga. How much to make you go away? 50,000? 100? Isulat mo na lang para matapos na itong maliit na drama na ito. Ang bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa puso ni Lavi. Gold digger. Yun ang tingin sa kanya. Isang oportunista. Naalala niya ang mga gabing hindi siya natutulog para lang mag-aral. Naalala niya ang araw na sinabi niya sa kanyang mga magulang na titigil na siya sa law school para magtrabaho, para bayaran ang utang na idinulot ng pagkakamali ng ibang kamag-anak. Naalala niya ang bigat sa kanyang dibdib nang isuko niya ang kanyang pangarap. Isang utang na loob, isang responsibilidad na hindi dapat sa kanya. At ngayon, inaalok siya ng pera para talikuran ng isang taong nangangailangan ng tulong. Umiling si Lavi. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo, pero pinigilan niya. Hindi po nabibili ang tulong ko, ma'am. Sabi niya, ang boses ay mahina, ngunit buo. Itinulak ni Tita Eleanor ang blangkong tseke sa ibabaw ng mesa. Lahat ng bagay may presyo. Hindi po lahat, sagot ni Lavi. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng matanda. Kung ang pagtulong ko sa anak ninyo ay may presyo, matagal ko na po sanang kinuha ang alok niyang 100,000 at umalis na. Pero nandito pa rin po ako. Sakto namang pumasok si Mauro. Nakita niya ang tseke sa mesa. Nakita niya ang mga luhang pinipigilan ni Lavi. Ma, what is this? Tanong niya. Ang boses ay may diin. Tumayo si Tita Eleanor. I'm just fixing your mess, Mauro. Pinapaalis ko na siya. Hindi na nakasagot si Lavi. Ang lahat ng bigat, lahat ng sakit ay biglang bumuhos. Tumalikod siya at kinuha ang kanyang bag. Tama po ang nanay ninyo, sir. Sabi niya. Hindi makatingin kay Mauro. Siguro nga po, dapat na akong umalis. Pero bago pa man siya makahakbang, nagsalita si Mauro. Ang boses niya ay kalmado. Ngunit may bakal sa ilalim. Sandali, Lavi. Hinarap niya ang kanyang ina. Ang mga mata niya ay nag-aapoy. Hindi pera ang kailangan ko, ma. Tiwala ang kailangan ko. Isang bagay na kinuha sa akin.
Isang bagay na sinisira mo ngayon. Lumapit siya kay Lavi. Kinuha niya ang kamay nito, mahigpit. Hindi mo naintindihan, sabi pa niya sa ina. She's the only person I trust right now. Humarap siyang muli kay Tita Eleanor. Ang desisyon ay buo na sa kanyang mukha. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, pinili niya ang tama kaysa sa kagustuhan ng kanyang ina. Ma, she stays. Huminto siya saglit. Tinitigan ng ina niya ng diretsyo. At kung may problema ka doon, you're talking to me, not her. Natigilan si Tita Eleanor. Ang kanyang mukha ay nabahiran ng gulat na hindi pa nakikita ni Mauro kailanman. Para siyang sinampal, hindi ng kamay, kundi ng paninindigan ng sarili niyang anak. Ang tensyon na iniwan ni Tita Eleanor ay nanatili sa hangin. Kahit pa ilang minuto na itong nakaalis. Tahimik lang si Mauro at Lavi. Magkahawak pa rin ang kanilang mga kamay. Si Mauro ang unang bumitaw, tila nahiya. Pasensya ka na sa nanay ko, sabi niya, hindi makatingin kay Lavi. Okay lang po, sagot ni Lavi. Kahit hindi, niyakap niya ang sarili. Para protektahan ang puso niyang pakiramdam ay nabugbog. Para basagin ang katahimikan, ibinalik ni Lavi ang usapan sa trabaho. Tinuro niya ang iba pang mga dokumentong nakita niya. Mga kontratang may mga kahina-hinalang clause, mga transaksyon na hindi malinaw. Buong maghapon silang nagtrabaho. Ang insidente kanina, kahit masakit, ay tila naging isang tulay sa pagitan nila. Hindi na sila amo at empleyado lang. Naging dalawang taong magkakampi sa isang laban. Kinabukasan, ang araw ng board meeting. Pumasok si Lavi sa conference room sa likuran ni Mauro. Ang lahat ng mga miyembro ng board, mga lalaki at babaeng mukhang pera at kapangyarihan, ay napatingin sa kanya. Ibinaling nila ang kanilang tingin kay Mauro na para bang nagtatanong kung sino ang dalagitang ito. Nandoon din ang head lawyer ni Mauro at sa isang sulok, nakaupo si Victor, nakangiti na parang isa rin siyang miyembro ng board. Ang meeting ay tungkol sa isang malaking investment deal, ang parehong deal na nakasulat sa resibong nakita ni Lavi. Itinutulak ito ng mga abogado, sinasabing ito ang tanging paraan para makabawi ang kumpanya. Nang si Mauro na ang magsasalita, tumayo siya, kalmado, puno ng kumpiyansa na hindi nakita ni Lavi sa kanya kailanman. We will not be proceeding with this deal, sabi niya ng malinaw. Nagkaroon ng bulungan sa buong kwarto. Mauro, are you insane? Sabi ng isang board member. This is our only chance. No, sagot ni Mauro. This is our end. Inisa-isa niyang ipinaliwanag ang mga natuklasan ni Lavi. Ang mga hidden clause, ang mga bitag na nakatago sa fine print, ang mga katotohanang kung hindi nabuklat ay magiging sanhi ng tuluyang pagbagsak ng kumpanya. Hindi ng pagbangon nito, ang head lawyer ni Mauro ay namutla. Sinubukan niyang magpaliwanag, pero ang bawat argumento niya ay sinasagot ni Mauro ng mga katotohanang galing sa mga dokumento. Sa bawat salitang binitawan ni Mauro, lalong lumiliwanag ang katotohanan. At sa bawat sandali, ang tingin ng lahat ay napupunta kay Lavi, na tahimik na nakaupo sa isang sulok. Ang babaeng inakala nilang sekretarya lang ay ang utak pala sa likod ng pagbubunyag na ito. Nanalo si Mauro. Ang deal ay ibinasura. Ang mga board member na unay kumu-question sa kanya ay ngayon. Tinatapik siya sa balikat. Ang head lawyer ay mabilis na umalis. Ang mukha ay hindi maipinta. Si Victor, gayunpaman, ay nanatili. Siya ang huling lumapit kay Mauro. Kumpare, that was brilliant. Sabi niya, yumakap kay Mauro. Muntik na tayo doon. You saved the company. Kayo ni Lavi. Ngumiti si Victor kay Lavi, isang nangiting puno ng papuri. Pero ang mga mata nito, kung titingnan mong mabuti, ay may apoy ng galit na hindi maitago. Nang matapos ang lahat at paalis na ang mga tao, lumapit si Mauro kay Lavi. Ang mukha niya ay puno ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Lavi dati. Purong pasasalamat at paghanga. Hindi ko to magagawa kung wala ka, sabi niya.
Hindi sumagot si Lavi. Isang maliit na ngiti lang ang isinukli niya. Kinagabihan, bago umuwi si Lavi, inabutan siya ni Mauro ng isang paper cup. "Ano to?" tanong niya. "Kape," sabi ni Mauro. "Galing sa coffee shop nyo. Dinalhan kita." Nagtagpo ang kanilang mga mata. "Para maalala mo kung saan nagsimula ang lahat." Dagdag pa niya, ang boses ay mahina. Ang simpleng gesture na yon ay mas tumagos pa sa puso ni Lavi kaysa sa kahit anong salitang pasasalamat. Dinala niya ang kape hanggang sa pag-uwi. Pagbukas niya ng pinto ng kanyang maliit na apartment, naramdaman niya agad. May iba. Hindi nakasara ng maayos ang bintana. Ang mga gamit niya ay bahagyang nagalaw. Hindi magulo. Pero alam niyang may ibang taong pumasok doon. Kinabahan siya. Sinuri niya ang kanyang mga gamit. Ang kaunting pera niya, nandoon pa. Ang luma niyang laptop, nandoon pa. Walang nawawala. Pero nang buksan niya ang kanyang bag para kunin sana ang susi, nanlamig siya. Ang luma at mumurahing notebook niya. Ang notebook kung saan niya isinulat ang mga pangalang rider clause at contingency fund. Wala na. Ang katahimikan sa apartment ni Lavi ay biglang naging nakakabingi. Ang bawat anino sa sulok ay tila gumagalaw. Ang bawat tunog mula sa labas ay parang mga yabag na papalapit. Niyakap niya ang kanyang sarili. Ang init ng kapeng bigay ni Mauro ay wala ng epekto sa nanginginig niyang katawan. Sino? Bakit? Ang tanging bagay na may halaga sa notebook na yon ay ang kanyang mga hinala. Isang patunay na may alam siya. Isang babala. Hindi niya namalayang pinipindot na pala niya ang numero ni Mauro sa kanyang telepono. Ito lang ang tanging taong alam niyang pwedeng makaintindi. "Hello, Lavi? Napatawag ka? Gabi na ah." Ang boses ni Mauro sa kabilang linya ay kalmado. Marahil ay nasa bahay na ito at nagpapahinga. "Mauro?" Ang boses ni Lavi ay basag, halos pabulong. May pumasok sa apartment ko." Isang sandali ng katahimikan. Pagkatapos, ang boses ni Mauro ay biglang nagbago. Naging alerto, puno ng pag-aalala. "What? Are you okay? Nasaan ka? Huwag kang gagalaw. Pupuntahan kita." Hindi na niya hinintay ang sagot ni Lavi. Ibinaba na niya ang tawag. Sa loob ng 15 minuto, narinig ni Lavi ang malakas na katok sa pinto. Nang buksan niya ito, bumungad sa kanya si Mauro. Hingal na hingal. Ang buhok ay magulo. At ang mukha ay puno ng matinding pag-aalala. Pumasok siya at sinuri ang buong apartment. Nang makita niyang buo naman si Lavi at walang nawawalang mamahaling gamit, bahagya siyang nakahinga ng maluwag. Pero nang ikwento ni Lavi ang tungkol sa nawawalang notebook, muling bumalik ang tensyon sa kanyang mukha. "This is not a robbery," sabi ni Mauro. Ang mga panga ay nagtiim. "This is a warning at kasalanan ko to." Tumingin siya kay Lavi. Ang mga mata ay puno ng pagsisisi. "Hindi ka ligtas dito. Ano ang ibig mong sabihin?" "Kailangan mong umalis dito, Lavi. Ngayon din," sabi niya. Ang boses ay puno ng awtoridad. "I have a condo unit na hindi ginagamit. Doon ka muna. Mas ligtas doon. May mga security guard." Umiling si Lavi. "Hindi. Ayoko. Hindi ako pwedeng tumanggap ng ganyan kalaking pabor mula sa'yo." Ang isip niya ay napunta agad sa sinabi ni Tita Eleanor. Ang pagiging dependent, ang pagiging gold digger. "This is not a favor, Lavi. This is for your safety." Giit ni Mauro, ang boses ay tumaas. "Nadamay ka sa gulo ko. Responsibilidad kita." "Hindi mo ako responsibilidad," sagot ni Lavi. Ang takot niya ay napalitan ng pagmamatigas. "Hindi ako isang bagay na kailangan mong protektahan. Kaya kong alagaan ang sarili ko." "Talaga? Paano ba?" hamon ni Mauro. "Paano kung bumalik sila? Paano kung sa susunod hindi lang notebook ang kunin nila? Have you ever thought of that?" Ang mga salita niya ay tumama sa puso ni Lavi. Oo, natatakot siya. Pero mas natatakot siyang maging pabigat.
Mas natatakot siyang mawala ang respeto sa sarili na unti-unti niyang binubuo muli. Alis ako dito, sabi ni Lavi. Ang desisyon ay buo na. Pero hindi ako sasama sa'yo. Uuwi ako sa probinsya. Doon, ligtas ako. At paano naman ako? Biglang lumabas ang mga salita sa bibig ni Mauro, mas mahina kaysa sa balak niya. Paano ko lalabanan ng mag-isa? Nagkatinginan sila. Sa gitna ng takot at pagtatalo, isang bagay ang lumitaw. Isang katotohanang hindi nila masabi sa salita. Ang isa't isa ay naging sandalan na nila. Pero bago pa man may makapagsalitang muli, tumunog ang telepono ni Lavi. Isang unknown number. Kinakabahan, sinagot niya ito. Hello? Si Aling Nena to, Lavi. Ang boses ng matanda ay nanginginig. Nasa coffee shop ako, nagsasara. May lalaking nagpunta dito kanina. Nagtatanong tungkol sa'yo, kung saan ka raw nakatira. Nanlamig ang buong katawan ni Lavi. Sino po? Hindi ko alam, anak. Hindi pamilyar. Pero ang mga mata niya, nakakatakot. Sinabi kong hindi ko alam. Pero Lavi, mag-iingat ka. Ibinaba ni Lavi ang telepono. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng papel. Tumingin siya kay Mauro. Ang lahat ng pagmamatigas ay nawala na, napalitan ng purong takot. Hindi na nagsalita si Mauro. Hinubad niya ang kanyang jacket at ipinatong sa mga balikat ni Lavi. Hinawakan niya ang kamay nito. Tara na, sabi niya. Ang boses ay mahinahon na ngayon, pero may diin na hindi matitinag. Aalis na tayo dito. Wala nang nagawa si Lavi kundi sumunod. Habang pababa sila sa hagdanan, hindi alam ni Lavi na sa isang madilim na sulok sa kabilang kalye, may isang kotse na nakaparada. Sa loob nito, isang lalaki ang naninigarilyo, pinapanood ang kanilang pag-alis. At sa tabi ng lalaki, sa passenger seat, nakapatong ang isang mumurahing notebook. Walang nagsalita sa kanila habang nasa biyahe. Ang tanging maririnig lang ay ang tunog ng makina ng sasakyan at ang malalim na paghinga nilang dalawa. Nakakuyom ang mga kamay ni Lavi sa kanyang kandungan. Ang jacket ni Mauro ay mahigpit na nakabalot sa kanya. Si Mauro naman, diretso ang tingin sa daan. Pero ang mga ugat sa kanyang braso ay litaw habang mahigpit ang hawak niya sa manibela. Ang condo unit ni Mauro ay nasa isang mamahaling gusali sa BGC. Malinis, moderno, at walang laman. Halatang hindi tinitirhan. Ang katahimikan sa loob ay mas lalong nagpatingkad sa takot na nararamdaman ni Lavi. May tubig sa ref, sabi ni Mauro. Magpahinga ka muna. Dito lang ako. Umupo si Mauro sa sofa habang si Lavi ay nanatiling nakatayo malapit sa pinto. Tila hindi alam kung saan pupunta. Ngayong wala na ang agarang panganib, ang lahat ng takot at tensyon mula sa maghapon ay biglang bumuhos sa kanya. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga labi, ang init na namumuo sa kanyang mga mata. At pagkatapos, hindi na niya napigilan. Isang hikbi ang kumawala sa kanya. Sinundan pa ng isa. Tiniklop niya ang kanyang mga braso sa kanyang tiyan at umiyak siya ng tahimik. Umiyak siya para sa nawala niyang notebook, para sa nawala niyang seguridad, para sa pangarap niyang muling nabuhay pero ngayon ay nasa panganib. Natigilan si Mauro. Hindi niya alam ang gagawin. Tumayo siya, lumapit pero huminto ilang hakbang ang layo mula kay Lavi. Lavi, sabi niya, ang boses ay alanganin. I'm sorry, kasalanan ko to. Umiling si Lavi habang umiiyak. Hindi mo kasalanan. Kasalanan ko. Ulit ni Mauro, ang boses ay mas matatag na ngayon. Puno ng pagsisisi. Dinamay kita. I'm so sorry. Ang pag-amin niyang iyon, ang bigat sa kanyang boses, ang naging dahilan para mag-angat ng tingin si Lavi. Sa ilalim ng malumanay na ilaw ng sala, nakita niya ang totoong Mauro. Hindi ang aroganteng negosyante, hindi ang galit na amo, kundi isang taong sugatan din, isang taong natatakot. Ang distansya sa pagitan nila ay biglang nawala. Isang hakbang.
Yun lang ang ginawa ni Mauro. Pero ang isang hakbang na yon ay bumago sa lahat. Hinawakan niya ang mukha ni Lavi sa kanyang mga palad. Ang kanyang mga hinlalaki ay marahang pinunasan ang mga luha sa pisngi nito. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa sandaling iyon, wala ng amo, wala ng empleyado. 2 tao na lang sila na naghahanap ng kanlungan sa gitna ng bagyo. Dahan-dahan, ibinaba ni Mauro ang kanyang mukha. Hindi ito isang halik na malambing. Hindi rin ito romantiko. Ito ay isang pag-angkin. Isang marahas na pagtatagpo ng 2 bibig na uhaw sa katiyakan. Isang desperadong paghahanap ng init sa gitna ng panlalamig ng takot. Tumugon si Lavi sa halik. Ikinawit niya ang kanyang mga braso sa leeg ni Mauro. Hinila niya ito palapit, na para bang ang paghihiwalay nila ay mangangahulugan ng pagkalunod. Ang lasa ng kanyang mga luha ay naghalo sa kanilang mga labi, maalat at mapait. Ngunit sa ilalim niyon ay may isang bagay na matamis, isang pag-asa. Nang maghiwalay sila para huminga, nanatili silang magkalapit. Nakasubsob ang noo ni Mauro sa noo ni Lavi. Walang nagsalita. Dahan-dahan, itinaas ni Mauro ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang buhok ni Lavi. Isang kilos na mas makahulugan pa kaysa sa kahit anong salita. Isang pangakong hindi bibitaw. Ngunit ang sandali ng katahimikan ay sinira ng isang matinis na tunog. Ang tunog ng cellphone ni Mauro na nagri-ring. Dahan-dahan siyang lumayo kay Lavi para kunin ito sa kanyang bulsa. Tiningnan niya ang screen. Ang bahagyang init sa kanyang mukha ay biglang naglaho, napalitan ng lamig. Sinagot niya ito. "Hello." Isang pamilyar na boses ang narinig mula sa kabilang linya. Masaya, magiliw. "Kumpare," sabi ni Victor. "Nasaan ka? Gabi na may kailangan akong ipakita sa'yo. Isang bagay na interesting." Huminto ito saglit na para mas lalong maging mabigat ang susunod niyang sasabihin. "Tungkol sa consultant mo." Ang tawag ni Victor ay parang yelo na biglang bumuhos sa init ng sandali ni na Mauro at Lavi. Ang mukha ni Mauro ay biglang nagbago. Mula sa pagiging malambot ay naging matigas. "Ano yon, Victor?" tanong ni Mauro. Ang boses ay kalmado na, ngunit may bahid ng pagdududa. "Kumpare, dito na lang sa office ko," sabi ni Victor. Ang boses ay puno ng katuwaan. "May ipapakita ako sa'yo para lang maklear ang isip mo tungkol sa mga taong pinagkakatiwalaan mo." Nagkatinginan si Mauro at Lavi. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng mga tanong. Sino ang tinutukoy ni Victor? "Sige," sagot ni Mauro. "Papunta na ako." Binalingan niya si Lavi. "Manatili ka dito. Huwag kang aalis. Tatawagan kita." Walang nagawa si Lavi kundi tumango. Pero habang papalabas si Mauro, ang kaba sa kanyang dibdib ay lalong lumalakas. Ang mga mata ni Victor, ang pagdududa ni Mauro, ang nawawalang notebook. Lahat ay nagkakasama-sama sa kanyang isip. Nang makarating si Mauro sa opisina ni Victor, nakita niya itong nakangiti. May hawak na isang manipis na folder. Ang opisina ni Victor ay mas malaki pa sa kanya. Mas maluho. "Mauro, upo ka," sabi ni Victor. Itinuro ang silya sa harap niya. "Alam kong gabi na, pero kailangan mong makita to. Para sa kapakanan mo." Inilapag ni Victor ang folder sa mesa. Dahan-dahan itong binuklat. Sa loob nito ay may mga litrato ni Lavi. Nandoon ang litrato ni Lavi habang nagtatrabaho sa coffee shop. May litrato si Lavi habang kausap si Aling Nena. May litrato si Lavi habang papalabas ng kanyang apartment. At pagkatapos, may mga litrato ni Lavi na kausap ang isang lalaki. Isang lalaking may suot na suit. Ang lalaki ay nakangiti. At si Lavi ay may hawak na dokumento. "Kilala mo to, kumpare?" tanong ni Victor. Itinuro ang lalaki sa litrato. "Si Mr. Tan, ang head lawyer ng kalabang kumpanya mo.
Ang kumpanyang gustong bumili sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Mauro. Ang kanyang puso ay biglang nanlamig. Hindi, hindi totoo yan, sabi niya. Kahit ang boses niya ay nanginginig. Kumpare, galing sa isang private investigator yan, sabi ni Victor. Ang boses ay malumanay, puno ng pag-unawa. Nagtaka lang ako kung bakit biglang nagkaroon ka ng consultant na dating waitress. Siyempre, gusto kong siguraduhin na ligtas ka. Kinuha ni Victor ang isang report. Ayon sa report, si Lavinia ay may malaking utang na loob sa pamilya. Kailangan niya ng pera, kaya't madali siyang malilinlang o mas mabuti, madaling gamitin. Hindi, bulong ni Mauro. Ang kanyang isip ay bumalik sa mga text message, sa mga pagbabanta, ang tawag ni Aling Nena. Nagpapanggap lang siyang biktima, kumpare. Patuloy ni Victor. Para makuha ang tiwala mo. Ang totoo, pinadala siya ni Mr. Tan para magpanggap na tutulungan ka, para maubos ang oras mo, para tuluyan kang malugi. At sa huli, ibebenta mo ang kumpanya mo sa kanila sa presyong gusto nila. Kasi wala ka ng ibang pagpipilian. Inilapag ni Victor ang isang dokumento, isang bank statement na nagpapakita ng isang malaking halaga na ipinasok sa account ni Levi. Ilang linggo na ang nakalipas, isang halagang sapat para bayaran ang kanyang utang. Ang lahat ng nangyari ay biglang nagkonekta sa isip ni Mauro. Ang unang pagpupulong ni Levi sa coffee shop. Ang mabilis na pagdiskubre niya sa butas. Ang pagkagulat niya nang alokan siya ng trabaho. Ang paglaban niya sa kanyang ina. Lahat ay isang palabas. Sinabi ko naman sa'yo, kumpare, sabi ni Victor. Inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Mauro. Ang hawak niya ay matatag. Sa panahon ngayon, hindi ka pwedeng magtiwala basta-basta. Lalo na sa mga taong mukhang walang interes. Sila ang mas mapanganib. Tumingin si Mauro sa mga litrato, sa bank statement, sa ngiting magiliw ni Mr. Tan sa tabi ni Lavi. Ang sakit ng pagtataksil ay muling bumalik, mas matalim pa kaysa dati. Pero ngayon, hindi lang ang pera niya ang nasaktan, pati ang puso niya. Dahil sa isang maikling sandali, naniwala siya. Naniwala siya sa isang taong akala niya ay kakaiba. Tumayo si Mauro. Ang kanyang mukha ay bakal. Walang emosyon, walang galit, walang sakit. Salamat, Victor, sabi niya. Ang boses ay patag. Alam ko na ang gagawin ko. Umalis siya sa opisina ni Victor nang walang lingunan. Ang kanyang isip ay puno ng galit, ng pagtataksil, ng pait. Hindi na niya pinansin ang pakiramdam ng labi ni Lavi. Sa kanyang labi, ilang oras lang ang nakalipas. Hindi na niya inalala ang kanyang mga luha. Ang lahat ay isang kasinungalingan. Nang makauwi siya sa kondo, nakita niya si Lavi na nakatulog sa sofa. Ang jacket niya ay nakabalot pa rin sa kanya. Ang mukha nito ay inosente. Pero para kay Mauro, ang inosenteng mukha na yon ay ang pinakamapanganib na maskara. Dahan-dahan, kinuha niya ang folder mula sa kanyang kamay. Ang mga litrato, ang bank statement. Nilapag niya ito sa maliit na mesa sa harap ni Lavi. Pagkatapos, kinuha niya ang cellphone niya. Binuksan niya ang kamera at kinuhanan niya ng litrato ang natutulog na si Lavi. Kasama ang folder. Lavi, tawag niya. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Dahan-dahang nagmulat ng mata si Lavi. Mauro, ang tagal mo. Ano ang nangyari? Hindi sumagot si Mauro. Tiningnan lang niya si Lavi ng diretso sa mga mata. Explain this, Lavi. Dahan-dahan, itinulak niya ang folder sa harapan ni Lavi. Ipaliwanag mo to. Gumuho ang mundo ni Lavi sa sandaling iyon. Ang folder, ang mga litrato, ang malamig na tingin sa mga mata ni Mauro. Para siyang binuhusan ng asido. Mauro, hindi totoo yan, sabi ni Lavi. Ang boses ay nanginginig. Pinilit niyang abutin ang kamay ni Mauro, pero umatras ito. Hindi totoo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa bibig ni Mauro.
Nakita ko ang litrato mo kasama si Mr. Tan. Nakita ko ang bank statement na may malaking halaga sa account mo. Ano pa ang gusto mong sabihin? Na nagkataon lang lahat? Nagtatrabaho ako para sa'yo. Paano ko magagawa yan? Giit ni Lavi. Ang kanyang boses ay tumaas sa desperasyon. Gusto mo bang maging masaya ako, Mauro? Dahil sa wakas ay may nakakita sa akin? Sa halip na maging isang ordinaryong waitress? Napatanga si Mauro. At sa tingin mo, pinapaniwalaan ko yan na sa lahat ng tao, ikaw ang makikita ko? Na ikaw, isang waitress, ang magliligtas sa akin at magkakaroon tayo ng isang fairy tale ending? I'm not that stupid, Lavi. Ang mga salita niya ay parang libo-libong basag na salamin na tumusok sa puso ni Lavi. Nakita niya ang lahat ng kanyang insecurity, ang lahat ng kanyang hiya na binubulgar sa harap ng taong minsan nang nagbigay sa kanya ng pag-asa. Ang nanay mo, tama siya. Bulong ni Lavi. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Hindi ako dapat naniwala na may puwang ako sa mundo mo. Dahil hindi ako kabilang dito. Tumayo siya nanginginig. Pinatunayan mo lang na tama ang nanay mo. Siguro nga hindi tayo para sa isa't isa. Saan ka pupunta? Tanong ni Mauro. May bahid ng panik sa kanyang boses. Saan pa ba? Sagot ni Lavi. Ang mga luha ay sa wakas ay bumuhos. Sa lugar kung saan ako kabilang. Sa lugar kung saan hindi ako huhusgahan sa bawat galaw ko. Sa lugar kung saan hindi ako masasaktan ng ganito. Kinuha niya ang kanyang bag. Tumalikod siya at naglakad patungo sa pinto. Lavi, huwag kang aalis, sigaw ni Mauro. Pero ang kanyang mga paa ay tila nakadikit sa sahig. Ang kanyang isip ay naglalaban. Ang kanyang puso ay nagsasabi ng isang bagay. Pero ang kanyang utak na nabugbog na ng pagtataksil ay ayaw maniwala. Pagbukas ni Lavi ng pinto, naramdaman niya ang malamig na hangin na pumasok sa loob. Lumingon siya ng huling beses kay Mauro. Ang mga mata nito ay puno ng paghihirap, pero wala siyang nakitang pagpipigil. Paalam, Mauro, sabi ni Lavi. At lumabas siya. Nang magsara ang pinto, tanging ang tunog ng sarili niyang paghinga ang narinig ni Mauro. Ang folder na may mga litrato ay nasa mesa pa rin. Kinuha niya ito. Tiningnan niya ang mga pekeng ebidensya. Pero ngayon, sa bawat litrato, nakita niya ang mukha ni Lavi. Ang sakit, ang pagtataksil. Ngunit may isang bahagi sa kanya na sumisigaw. Isang maliit na boses na nagsasabing, bakit hindi siya lumaban? Bakit siya agad sumuko? Isang malakas na suntok ang pinakawalan ni Mauro sa pader. Ang sakit ng suntok ay hindi man lang umabot sa sakit na nararamdaman niya sa loob. Buong magdamag, hindi nakatulog si Lavi. Nakaupo lang siya sa bus, papalabas ng Metro Manila, pabalik sa probinsya. Ang kanyang bag ay nasa kanyang kandungan. Ang mga luha ay tuyo na sa kanyang pisngi. Ang lahat ng pag-asa, ang lahat ng pangarap ay biglang nawala. Pagdating niya sa kanyang lumang bahay, sinalubong siya ng kanyang ina na puno ng pag-aalala. Niyakap niya ang kanyang ina. At pagkatapos, sa loob ng kanyang maliit na kwarto, inilatag niya ang kanyang mga gamit. Kinuha niya ang kanyang lumang law books. Hinaplos niya ang bawat pahina. Ang mga pangarap na yon ay malayo na. Napakalayo. Bigla, may isang maliit na bookmark ang nahulog mula sa isa sa kanyang mga libro. Isang luma at kupas na business card. Galing sa isang kilalang private investigator. Isang investigator na minsan nang pinakiusapan ni Aling Nena na tulungan siyang hanapin ang nawawalang kamag-anak na sanhi ng utang ng pamilya niya. Si Mr. Salvador. Ang mga mata ni Lavi ay nanlaki. Naalala niya ang kwento ni Aling Nena. Kung paano hiniling ng investigator na magkita sila sa isang coffee shop, pero biglang nagkaroon ng emergency at nagpahatid ng mga dokumento sa kanyang assistant. Isang assistant. Isang lalaki na halos kasing edad ni Victor. Isang lalaki na
Minsan ding nakita ni Aling Nena na nakikipag-usap kay Victor sa labas ng coffee shop. Isang lalaki na may suot na suit. Ang mga piraso ng puzzle ay biglang nagkonekta sa isip ni Lavi. Hindi siya nagkamali. May mas malalim pa sa likod ng lahat ng ito. Isang tawag ang kailangan niya. Isang tawag sa taong yon. Ang assistant ng private investigator. Hindi ito matatapos dito. Hindi siya susuko. Hindi niya hahayaan ang sino mang manira sa buhay niya. At sa buhay ni Mauro, walang oras na nawala si Lavi. Kaagad niyang kinuha ang kanyang lumang cellphone at hinanap ang numero ni Aling Nena. Kailangan niyang kumpirmahin ang hinala niya. Aling Nena, naalala niyo po ba yung assistant ng private investigator na dinalhan kayo ng papeles noon? Tanong ni Lavi. Ang boses ay nagmamadali. Ay oo, anak. Si Mang Cesar yon. Bakit? Nabanggit niyo po dati na nakita niyo siyang kausap si Victor sa labas ng coffee shop. Sigurado po ba kayo? Isang buntong hininga ang narinig mula kay Aling Nena. Oo naman anak, kitang-kita ko. Nagtataka nga ako noon kung bakit sila magkausap. Alam mo naman, malikot ang dila ni Victor. Pero bakit mo natanong? Aling Nena, kailangan ko po ang tulong ninyo, sabi ni Lavi. At ikinuwento niya ang lahat. Ang tungkol sa pagloob sa apartment niya, sa nawawalang notebook, at sa mga pekeng ebidensya ni Victor. Ang taksil na yan, bulalas ni Aling Nena. Huwag kang mag-alala, anak. Tutulungan kita. Nasaan ba yang Mang Cesar na yan? Nakuha ni Lavi ang contact number ni Mang Cesar mula sa business card. Kinontak nila ito. Sa simula, ayaw makialam ni Mang Cesar. Natatakot ito. Sinuhulan pala siya ni Victor para i-frame si Lavi. Ang mga litrato ay pekeng nakunan sa iba't ibang lugar at ang bank statement ay gawa-gawa lang. Pero nang malaman niyang naapektuhan ang buhay ni Mauro at nasaktan si Lavi, naawa siya. Gusto kong itama ang pagkakamali ko, sabi ni Mang Cesar. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Pero natatakot ako kay Victor. May mga koneksyon yan. Hindi na po natin kailangan pang matakot, sabi ni Lavi. Ang kanyang boses ay puno ng lakas. Nasa likod ko po si Aling Nena at ipagtatanggol po natin ang katotohanan. Nang gabing iyon, lihim na nagkita sina Lavi, Aling Nena at Mang Cesar sa isang liblib na karinderya sa probinsya. Dinala ni Mang Cesar ang lahat ng ebidensya niya. Ang orihinal na litrato ni Lavi na kinuha niya sa coffee shop para lang sa personal niyang album, ang mga unedited na bank statement at higit sa lahat, isang recording ng pag-uusap nila ni Victor kung saan inutusan siya nitong gumawa ng mga pekeng ebidensya. Hindi ko alam kung paano ko to ibibigay kay Mauro, sabi ni Lavi. Hawak ang recording sa kanyang telepono. Hindi na niya ako pakikinggan. Ibibigay mo sa kanya, sabi ni Aling Nena. Ang mga mata ay matatag. Pero hindi ka lang basta magbibigay. Ipapakita mo sa kanya na mali siya. Ipapakita mo sa kanya na karapat-dapat kang pagtiwalaan. Sa Makati, hindi rin mapakali si Mauro. Buong magdamag siyang hindi natulog. Ang mga salita ni Lavi ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ang mga litrato, ang sakit ng pagtataksil. Pero sa bawat pagtingin niya sa mga litrato, may isang bagay na mali. May isang bagay na hindi akma. Ang nangiti ni Mr. Tanz sa tabi ni Lavi. Parang may mali. Dahan-dahan, sinuri niya ang mga litrato, ang bawat detalye. At pagkatapos, nakita niya ito. Isang maliit na anino sa likuran ng isa sa mga litrato. Isang bahagi ng isang logo ng kumpanya. Isang kumpanyang hindi konektado kay Mr. Tan. Naramdaman niya ang malamig na pawis na dumaloy sa kanyang likod. Nagkamali siya. Nalinlang siya. Hindi ni Lavi, kundi ni Victor. Dali-dali siyang tumayo. Tumawag siya sa kanyang IT department. I-trace niyo ang numero ng text na natanggap ko at i-scanan niyo ang lahat ng CCTV footage sa opisina ni Victor sa araw na pinakita niya sa akin ang mga ebidensya.
Pagkatapos, kinuha niya ang cellphone mumapa niya. Dapat tawagan niya si Lavi. Dapat humingi siya ng tawad. Pero paano? Nasaan ito? Sakto namang nagring ang telepono niya. Isang unknown number. Kinakabahan, sinagot niya ito. Hello? Mauro? Ang boses ay malinaw, matatag. Ang boses na kilalang kilala niya. Si Lavi. Lavi, saan ka? Okay ka lang ba? Patawarin mo ako, Lavi. Nagkamali ako. May ibibigay ako sa'yo, sabi ni Lavi. Ang boses ay kalmado. Pero sa isang kondisyon, natigilan si Mauro. Ang puso niya ay kumabog ng malakas. Magkita tayo sa board meeting bukas, sa opisina mo. Huminto si Lavi. At isama mo si Tita Eleanor. Ang hangin sa boardroom ay kasing lamig ng yelo. Ang mga miyembro ng board ay nakaupo. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. Nasa dulo ng mahabang mesa si Victor, may isang nangiti na kasing tulis ng labaha. Ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa. Tila naghihintay lang ng kanyang pagkakataon para tapusin ang lahat. Dumating si Mauro, kasama si Tita Eleanor. Ang mukha ni Tita Eleanor ay puno ng pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay nananatili kay Mauro. Pinilit niyang maging matatag, ngunit ang tensyon sa kwarto ay kitang-kita. Mauro, you're late, sabi ni Victor. Ang boses ay puno ng paghamon. Ang usapan, aayusin na natin to ngayon. Wala nang atrasan. Nandito ako, Victor, sabi ni Mauro. Ang boses ay kalmado, ngunit may diin. Para tapusin na ang lahat. Nagsimula ang meeting. Inilatag ni Victor ang kanyang mga ebidensya. Ang mga litrato, ang bank statement. Isa-isa niyang ipinaliwanag kung paano siya nilinlang ni Lavi at kung paano ito nagpapanggap na tumutulong kay Mauro. Ang lahat ng miyembro ng board ay tahimik. May pagtataka sa kanilang mga mukha. Si Tita Eleanor ay nakakunot ang noo, nakikinig ng mabuti. At ngayon, dahil sa pagtataksil ng consultant na yan, sabi ni Victor, itinuro ang walang lamang silya sa tabi ni Mauro. Ang kumpanya ay nasa bingit ng pagbagsak. Kailangan natin ng bagong leader. Isang taong mapagkakatiwalaan, isang taong may malalim na alam sa negosyo at handa akong kumuha ng responsibilidad. Ngumiti si Victor. Naghintay siya ng palakpak. Ngunit bago pa man may makapagsalita, bumukas ang pinto. Pumasok si Lavi. Ang lahat ng mga mata ay napako sa kanya. Hindi siya nakasuot ng uniforme ng waitress. Hindi rin siya nakasuot ng mamahaling damit. Suot niya ang isang simpleng puting bestida at ang kanyang buhok ay nakatali sa isang pangkasal na pangkulay. Pero ang kanyang tindig ay matatag. Ang kanyang mga mata ay matalim. Walang bahid ng takot. Natigilan si Victor. Ang nangiti sa kanyang labi ay nawala. Napalitan ng gulat. Lumakad si Lavi ng diretsyo. Hindi niya pinansin ang mga bulungan. Hindi niya pinansin ang mga tingin. Huminto siya sa tabi ni Mauro. Nagkatinginan sila. Isang sandali ng katahimikan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit, lahat ng pagdududa, lahat ng pag-asa ay naghalo sa kanilang mga mata. Lavi? Bulong ni Tita Eleanor. Victor, sabi ni Lavi. Ang boses ay malinaw, malakas, at puno ng awtoridad na hindi pa nakikita ni Mauro sa kanya kailanman. Tapusin na natin to. Kinuha niya ang kanyang telepono. Isang simpleng pindot lang. At pagkatapos, umalingaw-ngaw sa buong boardroom ang boses ni Victor. Kailangan nating ipitin si Mauro. Gumawa ka ng mga pekeng litrato. Ilagay mo sa account ni Lavinia ang pera. Gusto kong makita siyang gumuho at gusto kong maging akin ang lahat. Ang bawat salita ay parang suntok sa mukha ni Victor. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang mga miyembro ng board ay nagkatinginan, puno ng gulat. Si Tita Eleanor ay napatakip sa kanyang bibig. Hindi totoo yan, sigaw ni Victor. Tumayo siya. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Peke yan. Ginawa-gawa niya lang yan. Oh, talaga?
sabi ni Mauro. Ang kanyang boses ay malamig na ngayon. I-play mo ang CCTV footage mula sa opisina ni Victor sa petsang ito. Inilabas ng isa sa mga tauhan ni Mauro ang isang laptop at ipinlay ang video. Kitang-kita doon si Victor, kausap si Mang Cesar, inutusan itong gumawa ng mga pekeng ebidensya. Wala nang makakapagsalita. Ang katotohanan ay nakalatag na. Hubad. Bruto. Victor, sabi ni Lavi, lumapit sa kanya. Ang hustisya ay hindi bulag. Nakikita niya ang katotohanan. Mamagasinungaling, sigaw ni Victor. Tinangka niyang tumakas. Ngunit hinarangan na siya ng security guards na inihanda ni Mauro. Hinuli siya. Habang nilalabas siya ng kwarto, ang kanyang mga mata ay nagtagpo kay Mauro. Puno ng galit, puno ng pagkapuot. Hindi pa to tapos, Mauro. Hindi pa to tapos, sigaw niya. Nang makalabas na si Victor at ang security guards, naiwan ang katahimikan sa boardroom. Ang mga miyembro ng board ay nagkatinginan. Walang makapaniwala sa nangyari. Dahan-dahan, tumayo si Tita Eleanor. Lumapit siya kay Lavi. Ang lahat ng galit, lahat ng pagdududa, lahat ng pagmamatigas ay nawala sa kanyang mukha. Napalitan ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Lavi sa kanya kailanman. Pagsisisi. Hinawakan niya ang kamay ni Lavi, mahigpit. Patawad, Iha. Bulong niya. Ang boses ay nanginginig. Mali ako. Maling-mali ako sa'yo. Ngumiti si Lavi. Okay lang po, Tita Eleanor. Nang magsipag-alisan na ang lahat ng miyembro ng board, naiwan si Mauro at Lavi na magkasama sa gitna ng boardroom. Ang sikat ng araw mula sa malalaking bintana ay tumama sa kanilang dalawa. Nagkatinginan sila. Walang salita. Lumapit si Mauro. Hinawakan niya ang mga kamay ni Lavi. Lavi, sabi niya, ang boses ay puno ng damdamin. Nagkamali ako. Patawarin mo ako. Hindi ko dapat pinagdudahan ang puso mo. Hindi ko dapat inisip na kaya mong gawin yon. Pero, alam kong hindi sapat ang sorry. Umiling si Lavi. Hindi naman ako humingi ng sorry, Mauro. Humingi ako ng tiwala. Isang nangiti ang sumilay sa labi ni Mauro. Ang nangiti na hindi pa nakikita ni Lavi sa kanya kailanman. Isang nangiting puno ng pag-asa. Lavi, sabi niya, pwede ba tayong magsimula ulit? 2 taon ang lumipas. Hindi na naglilinis ng mesa si Lavi. Sa halip, abala siya sa paglalagay ng mga folders sa isang bagong bookshelf sa kanyang opisina. Oo, kanyang opisina. Hindi ito kasing laki ng kay Mauro, pero mayroon itong sariling view ng Rizal Park at puno ito ng init at pag-asa. Sa dingding, nakasabit ang kanyang barong, si Attorney Lavinia Reyes, isang abogado para sa mga hindi kayang bumili ng abogado. Ang kaso laban kay Victor ay naging matagal at magulo. Pero sa huli, nanalo sila. Ang mga ebidensya ni Lavi, kasama ang CCTV footage na nakuha ni Mauro mula sa opisina ni Victor at ang testimonya ni Mang Cesar ay naging sapat para mailagay si Victor sa likod ng rehas. Ang kumpanya ni Mauro ay nailigtas at ang tiwala niya sa buhay ay nabuo muli. Ang relasyon nila ni Mauro, hindi ito madali. Maraming pagsubok, maraming pagdududa, maraming beses na kinailangan nilang patunayan sa isa't isa na karapat-dapat sila sa tiwala ng bawat isa, lalo na kay Tita Eleanor. Pero ngayon, ibang-iba na ang lahat. Attorney Reyes, may bisita ka po. Tumingala si Lavi. Nakangiti si Mauro sa pintuan. May hawak na bouquet ng puting rosas. Sa likuran niya, nakasilip si Tita Eleanor na may bitbit na isang lalagyan ng kakanin. Mauro? Tita Eleanor. Masiglang bati ni Lavi. Lumapit si Mauro at inilapag ang mga rosas sa kanyang mesa. Pasensya na. Busy ba ang paborito kong abogado? Siyempre naman, sagot ni Lavi. Maraming nangangailangan ng hustisya. At kaming dalawa, sabi ni Tita Eleanor, lumapit din.
Hindi na malamig ang tingin niya. Sa halip, may nakita si Lavi na pagmamahal at paggalang. Kailangan namin ang paborito naming inihaw na bangus. Kanina pa naghihintay si Aling Nena. Ngayon ay linggo. Ang araw na tradisyonal na nagtitipon ang mga pamilya. At ngayon, kasama na roon si Lavi. Nandoon na sila sa coffee shop. Hindi na ito ang dating coffee shop. Binili na ito ni Mauro at ibinigay niya ang management kay Aling Nena. Ang lugar ay mas maliwanag, mas maluwag at puno ng tawanan. Ang amoy ng sariwang kape at nilagang saba ay nagahalo sa hangin. Si Aling Nena, na ngayon ay masaya at gumiginhawa na ang buhay, ay abala sa pag-aasikaso ng mga customer. Lumapit si Lavi sa kanya at niyakap ito ng mahigpit. "Salamat po, Aling Nena," bulong niya. "Wala yon, anak," sagot ng matanda. Hinaplos ang kanyang buhok. "Ang mahalaga, hindi ka sumuko at nakita mo ang totoong halaga mo." Umupo sila sa isang sulok ng coffee shop. Si Mauro, Lavi at Tita Eleanor. Nagkukwentuhan tungkol sa mga plano ni Lavi para sa kanyang legal aid center, sa mga bagong proyekto ni Mauro sa kanyang kumpanya, at sa mga pagbabago sa buhay ni Tita Eleanor. "Alam mo, Lavi," sabi ni Tita Eleanor, "noong una kitang makita, hinusgahan kita dahil sa background mo, dahil sa trabaho mo, pero mali ako. Ipinakita mo sa akin na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakikita sa kanyang pinanggalingan, kundi sa kanyang puso at sa kanyang talino." Ngumiti si Lavi. "Salamat po, Tita Eleanor." Hinawakan ni Mauro ang kamay ni Lavi sa ilalim ng mesa, isang marahang haplos. "Naalala mo ba?" sabi ni Mauro. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. "Noong una kitang alukan ng trabaho, sa isang napkin lang." Ngumiti si Lavi. "Paano ko makakalimutan?" Kinuha ni Mauro ang kanyang wallet. Kumuha siya ng isang maliit, malinis na napkin. Ang isang gilid nito ay may nakasulat. "May isa pa akong alok sa'yo," sabi niya. Inabot ang napkin kay Lavi. Binasa ni Lavi ang nakasulat. "Will you be my partner? Sa negosyo, sa batas, at sa buhay." Ang kanyang mga mata ay nanubig. Tumingin siya kay Mauro na ngayon ay nakangiti ng malambing. "Oo," bulong ni Lavi. Ang boses ay puno ng pagmamahal. "Oo, Mauro, oo." At sa loob ng coffee shop na yon, kung saan nagsimula ang kanilang paglalakbay, mula sa pagtataksil patungo sa pag-ibig, mula sa pagdududa patungo sa pagtitiwala, sumilay ang isang bagong simula. Isang pag-ibig na binuo sa pagitan ng puso at isip, na napatunayan ng lakas ng pagpapatawad at ang kapangyarihan ng hustisya.